In talaga dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman. 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 Good morning, classmates. Ayan, ngayon kasama niyo si classmate Kay. At kasama niya si classmate Jotham. Ayan, so last week, may special guest tayong kasama last week. Mhm. At pinag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit nga ba tayo nabubuhay, ganyan. Mm. So, ngayong araw naman, ang pag-uusapan natin ay, Tungkol nga ba? sa mga pagsubok naman sa... Oo, mga pagsubok naman sa buhay, ganyan. Question lang, classmate Jotha, may ginawa ka na ba para mapigilan or yung unexpected things na dumating? Ano? May ginawa ka ba para mapigilan yung mga biggest challenges nga na sinasabi na unexpected na dumadating. natin? Oo. Or unexpected ba siya talaga? Kasi pag unexpected, hindi ka makapag-prepare talaga para Mm-mm. doon eh. Mm-mm. So, I guess yung pag dumadating yun, I just use whatever's available resources ko. Ganon. Totoo yan. Kasi usually yung mga challenges naman dumadating sa buhay natin, hindi talaga siya something na paghahandaan mo talaga eh. Kundi dumadating lang siya, 'di ba? Tulad ng, ayun, 'di ba? Tulad nga nung Actually, mga... I think that's what makes it more challenging eh, yung hindi mo alam yung mangyayari. Totoo yan. At saka yun nga, hindi yung pag-uusapan natin ngayong umaga, it's not just challenge. It's not just about challenges. Actually, itong yung topic na to was selected kasi nga in commemoration of First year anniversary nung pagdating nung pananalanta ng Bagyong Yolanda. which was, we know, is one of the biggest challenges in life na nakakaharap ng mga kababayan natin lalo na sa Visayas, sa Tacloban. Totoo yan. At para siyang, yung dumating kasi, yung bagyo kasi na dumating sa Yolanda, parang tulad siya nung sinabi nga natin na yung mga challenges kasi unexpected. So, parang yung bagyo, parang kahit na may warning, ganyan, parang unexpected na magiging ganun kalaki yung devastation niya sa mga nakatira sa, diba, sa Eastern Visayas, ganyan. So, marami din akong kakilala na na, yun nga, personally sila nasa lata mismo or yung families nila, ganun. So, parang, kahit na ako ay hindi ako affected talaga. Parang, pag nakikita mo sa kanila, parang, sobrang hahanga ka sa kanila na nalagpasan nila yung mga ganong pagsubok, diba? Pag, sabi nila, pag yung taong nag-survive, at least, parang alam niyang kaya niya, alam niya kung ano yung kaya niyang gawin. Totoo yan. Tsaka nung yun nga, diba, dumaan na yung first year commemoration, yung mga tao na kilala ko na nakalagpas sa bagyo, parang mga nagsistatus sila sa Facebook, ganyan. Tapos parang sinasabi nila na parang akalat daw talaga nila nung moment na yun, mamamatay na sila, ganyan. Parang akala nila end of everything na. Pero ngayon, kasama natin sila, diba? So parang sobrang galing lang na nalagpasan nila. We also made some new friends from the Visayas kasi yung mga nag-transfer from UP Tacloban. Totoo. Dito sa Diliman. Dito sa Diliman. We'd like to say hi to our friends yan. Yan. At para siguro sa inyo at sa iba pang at sa iba pa, sa lahat affected, diba, yung itong episode ngayon ng Ikaw Naman. So, yun. Kamusta na nga ba yung ibang mga naapektuhan? So, bukod dun sa mga kakilala ko lang dito sa Diliman, ganyan. Yung mga usually ang nababalitaan ko lang sa TV, ganyan, sa newspapers, na parang yun nga, after 1 year, parang hindi pa rin talaga nakaka-cope yung karamihan sa mga nandun, diba? So parang, ang lungkot lang niya na 1 year has passed, na inisip ko siguro kung kunwari kung sa Japan siya or sa ibang bansa nangyari, parang after a year, diba? Very systematic kasi sila doon. At saka, kumbaga, walang yung intent nila talaga ay tumulong, hindi yung magpakitang tao. Eh dito parang isang taon na yung nakalipas, parang tatanungin mo yung mga tao, parang wala pa rin talaga, parang sariling sikap or... Out of the thousands of houses na kailangan na sanang na-restore, only a few hundred pa lang ang nagawa by November 8. Totoo yan. Tsaka parang mostly ang mga tumulong talaga ay mga NGOs, mga foreigners, ganyan. Nasan na yung... diba? Yung buwis na sana tumutos-tos sa kanila, di ba? So yun, at yun, syempre para naman dun sa mga nandun talaga, parang bukod na nga dun sa kailangan, may mga physical needs sila na kailangan, parang syempre affected pa rin sila kasi marami talaga yung nawalan ng mahal sa buhay at gaano kaya kahirap para sa kanila na mag-move on, di ba? Actually, more than yung challenge nung mismong araw ng bagyo na
yan na, umuulan, hindi mo alam kung saan kasi silong, tapos mabaha na, baka mamatay ka. Parang yung life or death experience na, aside from that challenge na yun, actually, I think yung mas mabigat dito yung long-term effect ng bagyo nga. Actually, totoo yan. Yung after nung bagyo, parang paano mo haharapin lahat, 'di ba, nung nangyari. So, yun, 'di ba? Parang marami akong napapanood. Syempre, dahil year commemoration nga siya sa TV, parang puro yun yung pinapakita. Tapos parang may mga fini-feature silang stories. Tapos may isa akong napanood na parang yung buong family niya nawala, tapos siya na lang yung natira. Tapos parang nung moment daw na yun, nung parang nag-look back yung station na yun na parang ito siya, parang sobrang mawawala na sa sarili. Tapos parang nung binalikan nila this year, parang yun, nakahanap siya ng bagong mapapangasawa, ganyan. Tapos yung parang napangasawa din niya ay same din yung nangyari sa kanya na nawalan din lahat ng pamilya, tapos siya lang din natira. Tapos parang ngayon magkakaroon na sila ng first parang buntis na yung girl. So parang at least may hope pa rin talaga, 'di ba? Parang sa mga stories may mga na taong they find new beginnings after what happened. Pero yun lang, we wish na ganun din yun for most. 'Di ba? Kasi yun nga, parang marami pa rin talaga na hanggang ngayon ay parang yun nga, may mga kaibigan rin kasi ako na pumunta doon para parang mag-outreach, ganyan. Tapos parang kinukwento nila na yung mga karamihan sa mga nandun, parang kahit umambon lang, sobrang may trauma, may trauma talaga. So parang nagpapanik na, ganyan. Oo nga. So parang sana, hindi ko alam kung paano matutugunan yung gano'n na, ano na siya parang hindi lang siya basta physical needs na kundi parang kailangan na rin ng psychological help, diba? So parang ang hirap niya talaga. Gano'n ba kahirap mag-move on sa pagkawala ng isang tao or ng kabuhayan? I mean, yung isang taon ba? Sapat na ba siya? Depende kung sa ano yung nawala, 'di ba? Parang minsan yung isang taon okay na, pero minsan hindi din. Parang depende siya sa tao siguro. Or depende sa circumstances dun sa tao kung anong nangyari. Kasi kunwari sa breakup, ganyan, pag doon mo siya ihahambing, yung isang taon, parang pwede siyang, mabilis. Okay na isang taon, parang pwede ka na makahanap. Pero pag, kunwari, isipin natin nga yung mga nasalanta ng Yolanda, yung 1 year, pag nakita mo ulit sila, parang hindi pa din talaga, di ba? Kasi minsan din nakala natin, sa isang taon, sa loob ng isang taon, minsan akala natin tapos na, wala na. Pero andyan at bumabalik-balik pa rin talaga yung times na maaalala mo pa rin yung pain, yung mga nawala sa yung nakapamilya mo, ganun, 'di ba? Tsaka yun, may quote nga, 'di ba, nasabi, what doesn't kill you makes you stronger. 'Di ba? So parang yung mga natira doon sa Bagyong Yolanda na hindi pinalad sila na mabuhay pa rin, 'di ba? Parang at least alam nila kung kung ano yung kaya nila na gawin. At least they know that they can survive and they will survive. At mas malakas na nga talaga, parang yun, mas malakas na sila compared sa ibang tao na hindi pa naharap yung gantong challenges, 'di ba? Ganun. At yun nga, parang sinasabi na yung mga Pilipino ay may resiliency daw talaga, para bang kahit ano mangyari, okay pa rin. Pero minsan kasi yung ganong term na resiliency, parang nagiging excuse na lang siya para walang proactive action. Actually, diba? Oo nga. Kasi yung, halimbawa nga lang yung pamahalaan nga sana tumutustos sa ating mga kababayan na parang, kasi resilient sila, kaya naman nila yan. They know how to be content with what they have. So, we don't need to exert much effort. Totoo yan. So, yun. Karoon ng mindset. So, totoo yan. At yun nga, kahit marami talagang bad memories yung dala nitong Yolanda, di ba? Pero yun nga, marami pa rin naman tayong matututunan mula rito. Di ba, yun. Pagtutulungan, ganyan, kung paano natin sa mga kapwa natin, ganyan. Pero siguro, sana hindi lang natin maalalang tumulong sa kapwa or mag-care sa kapwa natin kapag mayroon lang ganitong bagyo or sakuna or whatever. Kasi dapat araw-araw meron yan. Totoo yan. Tsaka, yun, dapat talaga nating hangaan yung mga nakasurvive nitong sa bagyong Yolanda, 'di ba? Kasi nakakabangon. So, yun nga yung parang sabi nila, ayaw nilang tinatawag silang victims nung Yolanda. Gusto nila survivors yung tawag sa kanila. Kasi, oo nga, magkaiba silang
bagay na malagpasan yung ganong pangyayari sa buhay nila, 'di ba? At yun nga, at may mga lessons silang ma-share sa atin, at yung mga lessons na to pwede tong idaan sa pagsusulat. Pagsusulat, oo. Na-push ko ba yun? Yung mga feels nila tungkol dun sa bagyo. So, kahit mga challenges na naharap nila sa buhay nila, pwede nilang ilagay ito into writing, sa mga maikling kwento or tula or kanta. Tapos pwede nila itong i-email sa atin sa ating Yahoo account, which is ikaw naman sa dzup@yahoo.com, nang sila naman ang bumida sa ating programa sa mga susunod na episodes. Yan. Wag rin kalimutang sagutan ang ating In the Spotlight question of the week na ano ang mas masakit, ang makaalala o ang makalimot? Bakit? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Nandito pa rin si classmate Jotham. At si classmate Kay. At kanina nga napag-usapan natin ang tungkol sa mga pagsubok sa buhay. Specifically yung in commemoration sa isang matinding pagsubok na hinarap ng marami sa ating mga kababayan, lalo na sa Eastern Visayas. Yung bagyong Yolanda. Ayan. So ngayon, isang tula naman in relation to this, yung ating i-feature. Ito ay sinulat ni classmate Agatha Mary Junette P. Rolyon. So ito na ang kanyang tulang, One Hand Above the Sea. I stand before the vast black sea, marveling at the waves crashing beside me, the cold harsh wind enveloping my body, showing me no hint of mercy. As I sit alone without you, I can't figure out what to do, 'cause in my life you're the only thing that's true, and now you've left me feeling blue. Abandoned, I can't stop thinking. The memories, they're not escaping. The past, it's still echoing. My heart, it's black and bleeding. With this solitude, I'm getting frozen. Please fix me. I'm so broken. In this pit of darkness, I've fallen. In my mind, you will never be forgotten. In this black sea, I'm now drowning. At the top of my lungs, I'm screaming. My body trembling and freezing. With one hand above this sea, I'll be waiting. One Hand Above the Sea by Agatha Mary Junette P. Rolyon. At yan po ang One Hand Above the Sea ni classmate Agatha Rolyon. Ayan, so, meron siyang imagery nung paghihintay sa may dalampasigan siguro, ganun. No? Actually, yung una kong buong image dun sa title na One Hand Above the Sea is merong taong nakatayo sa dalampasigan. Tapos yung isang kamay niya outstretched toward the ocean. Pero dun sa bandang dulo, yun palang One Hand Above the Sea na sinasabi niya is nalulunod pala siya. Tapos yung isang kamay na lang yung nakalitaw sa ibabaw ng tubig. Parang humihingi ng tulong. Sa last stanza. Oh, pwede. Oo nga, no? Ngayon ko lang, Pwede pala na sinundan niya. In this black sea, I'm drowning. At the top of my lungs, I'm screaming with my body trembling and freezing with one hand above the sea. Parang sinundan niya yung mahal niya sa buhay, ganun siguro. Or hindi na niya nakayanan. Nabanggit pa dito sa tula kung paano siya napunta dun sa... Hindi parang nandun na siya agad. O nga, dun sa una kasi sabi niya, I stand before the sea. So, ibig sabihin, nandun, wala pa siya dun. Tapos parang sa bandang dulo, nalulunod na siya all of a sudden.
Siguro nandun kasi talaga yung feeling of helplessness niya na yun yung pinaka parang idea na binibigay nung tula na helpless na nga siya at nakatayo siya doon sa nung una nandun lang siya sa may dalampasigan at eventually parang all of a sudden nandun na siya sa gitna ng dagat at with her one hand above the sea, 'di ba? So parang feeling ko sinundan niya nga yung or Yung tao. parang, So, ibig sabihin nasa dagat yung yung mahal niya sa buhay? hindi, parang dahil nawala yung mahal niya sa buhay, parang sumunod na siya, ganon, dahil hindi na niya nakayanan. Yan nga, dahil yung helpless feeling niya na sa tingin niya siguro wala nang pag-asa, ganyan. Kaya lang sabi niya, with one hand above the sea, I'll be waiting. So, ibig sabihin, maghihintay siya doon. Siguro, nalulunod siya. So, ano yung hinihintay niya? Siguro tulong. Or naghihintay siya na mawala na siya talaga. Pwede. Ang daming pwedeng interpretations. Ang daming no? pwedeng Actually, ito nga yung maganda sa mga poems na, Oo. I mean, yung pag may multifaceted siya, marami siyang possible na meanings. Totoo yan. At yung kay, yung sa The Little Mermaid ni Hans Christian Andersen, yung isang line na parang, yung mamamatay na yung mermaid, 'di ba? So, may quote doon. Once more, she gazed with a half-dying glance on the prince, and then threw herself from the ship into the sea and felt that her body was dissolving into foam. Now the sun ascended out of the sea, and his rays fell mild and warm upon the death-cold foam. And the little mermaid felt no touch of death. She saw the bright sun, and above her floated hundreds of lovely transparent forms. Through them, she could see the white sails of the ship and the rosy clouds in the sky. Medyo, naman siya, medyo iba yung, yung niya, tawag dito, iba yung idea. Kasi ito, yung mermaid ay, namamatay na yung mermaid dito, pero hindi siya nag-end na darkly, ganun. Hindi siya parang nag-end siya na masaya, ganun, yung mermaid, 'di ba? Unlike dun sa persona ng tula na ni classmate Agatha, 'di ba? Na yun nga parang sobrang helpless ng feeling niya. At yun, 'di ba? Yung persona din ginamit yung word na marveling to refer to the waves. The waves. Ano yung nasan yung line na yun, 'di ba? Sige, hanapin natin. Yun, siya. marveling at the waves crashing beside me. So, parang na-amaze siguro siya ng husto dun sa waves. Parang ganun lang siya nung una nagsimula nakatayo siya dun sa dagat, tinitingnan yung mga waves, ganyan. Pero eventually... Actually, yung pagka-describe na sa dagat, hindi yung usual na serene, na relaxing. Kasi sinasabi niya, malamig daw yung hangin, tapos the waves are crashing. And, harsh wind, ganyan. Harsh wind, showing no hint of mercy. So, ibig sabihin talagang stormy na sea yung pinapakita niya. At yun din siguro parang metaphor siya doon sa kung ano yung nararamdaman niya inside na ganun ka turbulent yung naiisip niya, ganyan. Or Yung whatever. yung poem talaga, it gives off this dark and chilling vibe. Totoo yan. Tsaka, yung feels nga na pag nasa seashore ka, 'di ba, na yun, kasi usually nga mapipicture out siya na parang pag nasa seashore ka, parang maglalakad-lakad ka doon, peaceful lahat, magtatampisaw ka sa tabing dagat, ganyan na, makikita natin yung mga alon, parang hindi sila yung i-envelope ka fully. Wow. No. Ganon. Pero yun, dito sa tulang to, 'di ba? Parang makikita na ang lakas ng mga alon, ganyan. Kasi ibang itsura ng dagat kapag chill lang, tsaka iba yung itsura ng dagat kapag merong may bagyo. Oo, siguro totoo. nga yung dagat, although it wasn't explicitly said in the poem, baka bumabagyo nung time na yon. Tapos siguro kaya biglang napunta siya sa gitna ng dagat at nalulunod. Baka natangay siya ng alon at some point. Wow. Pwede. Oo, pwede. Ang dami na. At yun, dahil sa lakas ng alon, parang kaya siyang bagsakin, 'di ba? Kaya siyang kunin papunta dun sa gitna ng dagat. Parang siguro isa siyang image ng nung bagyo ng Yolanda na parang kung gaano kalakas yung mga alon na yun para sirain yung mga bahay, 'di ba? Na para makasira ng gaano kaya kalakas yung mga alon na yun, 'di ba? Pero parang napapatanong tuloy ako bigla, bakit kaya naghihintay doon yung persona sa gilid ng dagat? Why is she there at the first place? Alam niyo bumabagyo. Kung bumabagyo nga talaga nung
Totoo. Yun nga, siguro dahil nga may hinihintay siya na bumalik at yung hinihintay niya ay parang hindi na siguro babalik pa talaga, 'di ba? So parang nandun siya, inaalala niya yung moment siguro na kasama niya yung kung sino man yung tao na yun, 'di ba? Tas ayun, yun parang yung persona kasi parang meron siyang isang tao or siguro isang bagay na hindi niya kinaya nung nawala, 'di ba? Mhm. So yun parang i-relate lang siya doon sa yung mga tao nga nasalanta ng bagyong Yolanda, 'di ba, na nawalan ng kabuhayan, nawalan ng mga tirahan, ng mga mahal sa buhay, parang gaano kaya sila ka-lost, 'di ba? Kahit gaano man natin itanggi, meron talagang isang tao o isang bagay na kapag nawala sa atin, parang mawawalan tayo ng direksyon, parang gano'n. Mm-mm. It's not that we're dependent on the person or the object. Parang, yun kasi yung value na inassign natin dun sa tao eh. Totoo yan. Tsaka yun nga, dahil may hinihintay siya ganun. Parang siguro ganun din yung sa mga nasalanta nung bagyong Yolanda na parang hinihintay nila yung panahon kung kailan babalik ulit sa normal yung buhay nila, 'di ba? Kung kailan maayos ulit yung buhay nila. At parang kahit naaalala pa nila yung nangyari ay hindi na siya magiging ganun kasakit. Na parang may part na nalimot na nila yung ganun. Pero, 'di ba? At in relation to that, syempre, at pinag-usapan natin yung pag-alala at paglimot sa mga memories, ganyan. Wag nating kalimutang sagutan ang ating In the Spotlight question of the week na, alin ang mas masakit, ang makaalala o ang makalimot? At bakit? Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP. Isa ng mga broadcaster sa Pilipinas, DZUP 1602. kasali ka. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama nyo pa rin si Classmate K. At kasama niyo pa rin si classmate Jotham. Ayan. So, kanina isang tula ni Classmate Agatha. Yung feature natin at tungkol siya sa paghihintay sa dagat. Para sa isang maunos na dagat. Oo, totoo yan. At ngayon naman, isa uling tula na isunulat naman ni Classmate Regina Peralta. Isa sa scriptwriters ng Ikaw Naman. Ayan. So sabi niya, yung tulang to ay one of the few poems I wrote na walang concrete backstory. Basta siya yung may entry sa binubuo ko noon na collection of poems na one poem for every letter of the alphabet. Wow. Ayun. So, ayun. So, nagsistart siya sa letter M. At ito na nga ang kanyang tula na metaphor. An abandoned house, kids try to enter, only to be scared off by the loneliness, the forsakenness, the beauty of the furniture, the wreckage that is the garden, the broken windows, the torn notebooks, yellowing paper, caressing words, now feeble, untouched, unnoticed, yet not desiring escape from the four corners. Strange for a house the neighbors say is young. They say a family used to live there, yet strange, sad things happened, and no one knows where they went. Not even the kids who ate cookies with the children, or the mothers who watered plants when they thought they were doing a favor for ones who would return. Soon enough. Soon. How soon is soon? How long ago is once upon a time? How long until tomorrow becomes today, and then yesterday? Perhaps long enough that no one remembers that on the house's last happy days there was an old man, a poet, playing with the roses like a child, playing with the roses' thorns, reveling in the red beauty that is his blood on the roses, blood which he will use to pen the words. Metaphor by Regina Marie Peralta. At yan na nga yung tulang metaphor ni Classmate Regina Peralta.
So, yung title niya na Metaphor. According sa kanyang dictionary meaning, a metaphor is a figure of speech in which a word or phrase literally denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest a likeness or analogy between them. So, basically, ginagamit yung isang image para i-compare sa isa pang image na But rather not literally. hindi siya literally. So, yung tulang binasa, meron siyang sense of suspense na parang merong ilulook forward na makita sa bata kung ano yung, parang meron bang something magical or something na suspense, ganyan, 'di ba? Tas yun, parang, sabi, may quote dito, everything or everyone has a story to tell, a secret to hide, and a habit to keep. So, quote ito ni Ma'am Jane Vincolado, isang professor sa University of the Philippines, Diliman, sa College of Mass Communication. So, yung line na yun, sinabi niya nga yun. So, I have a question. May na-encounter ka na bang bagay, tao, or sitwasyon na nakakaba pero mas lalo kang nagstay? Meron? So, Wait lang. okay. Oo, Ano meron. muna yon? Tapos kung, dahil nag-stay ka, bakit mas pinili mong mag-explore pa? Ang naisip ko talagang una, yung nung SONA nung 2013. So, parang yung time na yun, usually naman sumasama talaga ako sa mobilizations, ganyan. Pero, nung time na yun, bigla na kaming napunta doon na sa harap. Tapos, unexpected siya. So, parang kinakabahan na ako. Parang, ano nang mangyayari dito tayo sa harap? Nasa harap ko yung mga polis. Ano nang mangyayari? So, sobra talaga yung kaba tsaka takot ko nun. Pero, yun, bakit ako bakit ako Nag-explore pa, nag-stay pa. Nag-stay? Linger on, oo. Kasi, bakit ako aatras? Parang, Nandun nandun na ako, di ba? No Parang- choice. Hindi naman sa no choice, pero kasi Oo. alam mo rin naman yung ginagawa mo doon. Actually, pwede naman akong umatras at umuwi na lang. May mga tao na parang nagulat kami na, ba't tayo nandito? Tapos parang yung iba umatras na. Pero ako, bakit ako nagstay? Kasi alam ko kung para saan at para kanino ko siya ginagawa. Ganon siguro. Pero medyo iba siya dun sa, dun sa, parang, dun sa nabanggit dun sa tula. Dun sa bata, di ba? Or, inisip ko kung pwede ba siya maging similar. Kasi parang, yung nangyari dun, ano ba yung nangyari dun sa bata, dun sa tula? Parang, may nakita siyang, basta parang ang na-witness niya ay devastated na bahay. Tapos, parang, parang naisip niya siguro na parang dati may masayang pamilya na nandun. Pero, ngayon nga, abandoned na siya, ganyan. Tapos, yung last part kasi dun, yung parang may isang lalaki na sinugatan yung sarili para yung dugo niya yung gagamitin pang sulat ng tula. So, parang, para sa isang bata na makakita ng ganon, parang weird and baka pwede siyang maging traumatic, ganun. Sa tingin Pero ko. ang interesting point siguro dun sa poem is yung isang lugar na nag-house dati ng mga happy memories ng isang family is biglang... Totoo. Pero kasi, biglang mga malulungkot na, parang ang dark nung image. Pero kasi ang nakakapag, dito, isa pang interesting point siguro dito, yung mga batang nakakita naman doon sa old house, I don't think they're related at all doon sa mga dating nakatira doon. Oo. So, Parang usually kasi pag mga bata talaga tapos makakita ng empty house, 'di ba? Parang ganun talaga yung tendency na parang pupuntahan talaga nila at pero ano yung ganun. kinalaman nila sa memories nung lumang bahay kaya na yun? Why would they care to look at it? Out of curiosity? Oo, pwede siyang out of curiosity. Kasi ganun talaga yung mga bata. Kahit ako nung bata ko, pag parang may abandoned house, parang sabihin mo agad, ay, haunted house yan. Tapos parang excited pa kayo na punta tayo dito, ganyan. So, siguro ganun din yung bata dito sa tula, di ba? Na parang, yun nga, sabi mo, curiosity kanina, na it gives us the choice to have a glimpse of what's out there dun sa bahay nila. Pero kasi kung i-relate natin sa mga devastations nung sa first year commemoration ng Yolanda, yung halimbawa makita tayo ng mga lumang abandoned houses na nasalanta, we don't check the houses just out of curiosity. Meron tayong somewhat na attachment dun sa mga bahay na yun. Not directly, pero siguro yung alam kasi natin kung ano nangyari. Totoo. Pero as for the case ng mga children na nakita ng abandoned house,
possible kayang i-relate natin na baka ganun din yun na nakita nila yung house, parang alam nila kung ano nangyari, kaya Oo, or may Nawala ng mga experience tao. din yung mga batang yun na parang siguro parang they used to oo. play there also. oo. Or kunwari, naisip ko kasi kunwari yung mga bata ay sa ibang lugar ay parang kunwari, yun nga naka-experience na sila ng bagyo or earthquake or something. Tapos parang lumipat sila sa ibang lugar. Tapos makakita sila ng abandoned house. Tapos parang naalala lang nila na dati parang ganito rin yung bahay din namin, masaya. Pero katulad nitong bahay na to, abandoned na siya. Parang ganon, siguro. Tapos, ayun, yung metaphor nga na ginamit doon ay yung thorns ng roses, diba? Na parang yung rose kasi parang something na maganda, usually ganyan. Pero yun nga, parang may thorns siya na maganda, pero Masakit. oo, masakit Hugot ganyan. po. Or parang pwede siyang i-relate sa masochism or Sadism, oo. diba? Na parang pwede rin siya i-relate na makakahanap ka ng finding beauty in a place of unhappiness. Or what if we find unhappiness in a place of beauty? Oh, pwede rin It's a matter of perspective, oo, you know? pwede siyang ganun. Kasi, which do you see first? Is it the rose or the thorns? The thorns or the rose? Totoo yan. At yun nga, yung persona, hindi pala yung persona, isang character dun sa tula ay ginamit niya nga yung kanyang blood para isulat yung mga... The old man. Oo. Ano kaya sinulat niya, Yan. no? Nabanggit Oo. ba? Hindi parang sinabi niya lang na sumulat ng mga tula, ganyan. So, parang yung blood doon ay, yung pag-act niya nung pagsulat ay siguro para hindi makalimutan kung ano yung mga nangyari. You think the old man used to live in the house? Oo. Sa interpretation ko, parang, doon siya nakatira. Tapos parang malungkot siya na wala nang tao doon. For whatever reason na nawala ng tao doon. Ayun, diba? So, parang yun nga, parang sabi, so that we don't forget, yun, isusulat yung mga ganyan. Kasi makakalimutin daw yung mga tao, ganyan. Kaya we should try to remember and really learn and concretize our learnings, diba? At yun, yung pagka-haunted or desolate ng house, diba? Parang, I-relate natin siya dun sa desolation na nangyari dun sa Eastern Visayas after Yolanda. And not just Yolanda na naman. Marami Lahat, na naman mga oo. nakaharap ng calamities. yung earthquake Philippines. sa Oo. ganyan. At sobrang dami pang bagyo na dumaan sa Pilipinas. Diba? Parang ganito siya hindi lang taon-taon parang lagi na lang tuwing may bagyo, parang ganito at ganito. Pero yung nga, yun yung parang nangyayari. nakakapagtaka kasi hindi naman bago ang bagyo sa Pilipinas, pero bakit hanggang ngayon? Parang hindi pa rin tayo prepared. Totoo yan. Nakakatawa lang kasi naalala ko before nung bagyong Yolanda, parang nag-speech pa si Pinay na parang handa na yung mga ganito. Oo. May mga helicopters na for rescue, Sige lang. ganyan. Tapos, after nung nasalan tayong bagyo, parang ano nang nangyari? Akala ko ba prepared tayo? Bakit ganito? Hindi nga niya maatim na humarap sa mga mamamayan doon. Totoo, ang tagal niya bago naglabas ng statement after nung bagyong Yolanda. Tapos ewan ko, personally nainis lang ako ngayon na parang ginagamit niya pa for PR yung bagyo ngayon. Tapos may mga kakilala ko na kaya hindi siya sa Tacloban parang nagpunta para sa commemoration kasi parang galit daw talaga yung mga tao doon sa kanya pa. Ganon yata yung narinig kong story kasi Alam din naman niya kasi sa sarili niya talaga na siguro insufficient yung ginawa niya or wala ba. ginawa niya. If at all may ginawa siya. 'Di ba? So yun, at yan katulad nga nung isang character doon sa tula na sinulat niya yung kanyang mga yung mga dapat na words hindi with his blood. pwede naman rin tayo magsulat kahit hindi through blood. Oo. Isulat lang natin yung mga feels natin, ganyan. Tapos mga sasabit sa alaala atin. Oo. At syempre, yun, isubmit sa atin yung mga naisulat yung mga tula, mga maiksing kwento, mga radio drama, mga awitin. At pwede nyo itong ipadala sa amin sa ikaw naman, sa dzup@yahoo.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episode. At syempre, wag rin natin kalimutang sagutan ng ating In the Spotlight question of the week na... Alin ang mas masakit, ang makaalala o ang makalimot? Bakit? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Welcome back mga classmates. Kayo pa rin na nakikinig sa Ikaw Naman. Kung saan kayo ang bida at pakikinggan, ikaw naman. Ayan, at syempre, kasama nyo pa rin si Classmate K. Nandito pa rin si classmate Jotham. At ito na ang ating In the Spotlight. In the spotlight. Ang ating question of the week ay, Alin ang mas masakit, ang makaalala o ang makalimot? Bakit? In the spotlight. sabi ni classmate Cara Joanna, masakit ang makalimot lalo na kung yung taong yon ay sobra mong minahal at tinapon na lang niya at kinalimutan ang lahat ng masasaya niyong alaala. Tapos, pinagpalit ka sa iba. #hugot. Outsu. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Wendy Bercasio, makaalala. Kasi maaalala mo lahat. Yung mga bagay na nakasakit sa'yo, yung mga nagawa ng tao sa'yo na nasaktan ka, yung mga nagawa mong desisyon na nagkamali ka. Pag nakalimot ka, makakalimutan mo lahat. Pwede kang mag-start ulit ng bagong buhay para mas maging okay. Para maging tama yung mga mali mo, para hindi ka na masaktan ulit. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Elishel Gulen, makaalala dahil may mga bagay na gustong-gusto mong nang makalimutan pero wala kang magawa kundi tiisin yung pait at lungkot na nadudulot nito kasi hindi mo naman alam kung paano aalisin yung mga bagay o alaala na nakatatak na sa puso't isip mo. In the spotlight. Sabi ni classmate Anika Lu Cruz Tanyakin, mas masakit ang makalimutan. Hehe. Totoo nga yun. Hindi siya yung makalimot, kundi yung Makalimutan. makalimutan. In the spotlight. Sabi naman ni classmate James Suyu, mas masakit ang makaalala dahil kung patuloy nating aalalahanin ang mga bagay na nagbigay sa atin ng pain and sufferings kahapon, mas lalo lang tayong masasaktan. So better na makalimutan na lang natin lahat ng yon at bigyan natin yung sarili natin ng second chance na maging masayang muli. In the spotlight. Sabi ni classmate Crizel Leana Laconsay Guzman, masakit makaalala pero masakit kung yung taong mahal mo ay nakalimot na sa'yo. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Patricia Escalante, mas masakit makalimot kasi kahit na may mga bagay na masakit alalahanin, mas marami pa ring mga bagay na mahirap at di dapat limutin. Kumbaga, without the bitter, the sweet isn't as sweet. In the spotlight. Ayon kay classmate Laika Rivera, mas masakit makalimot kasi yung mga memories with family, friends o kahit kanino mawawala. Kahit na malungkot o masaya yung memories na yun, pag nawala yun, pati identity mo mawawala na rin. In the spotlight. Sabi naman ni classmate Karen Ann Makalalad, makalimot, lalo na kung ang nakalimutan mo ay ang mga taong naging biktima ng kultura ng walang pakundangan, ang mga taong hindi nakamit ang hustisya na karapat-dapat sa kanila. Kaya never forget November 23. In the spotlight. Ayon naman kay classmate Jed Occidental, mas masakit makalimot. Habang nag-exam ka, alam mong inaral mo tapos nakalimutan mo. Aral mo na bago landi. Ha 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 ha. Okay. At yan ang Noted. at yan ang ating In the Spotlight. In the spotlight.
Para sa'yo, classmate Jotham, ano ang mas masakit? Ang makaalala o makalimot? Well, kasi, nasasaktan na naman tayo pag alam natin yung nangyayari eh. Wow. Diba? So, maybe in that sense, mas masakit yung makaalala ka. Pero, para sa akin, in the long run, mas masakit yung makalimot ka. Oo, kasi, Kasi, yung, para sa akin kasi yung thought na, na we all have the right to know what's really going on eh. Tapos yung pagkakaitan ka ng kung ano talagang meron, parang masakit yon in the long run. Siguro yung pag naalala mo siya, maalala mo lang siya eh. Tapos masakit lang siya doon pag naalala mo siya. Pero yung pag nakalimutan mo siya, pag yung long-term effect na parang mas malala para sa akin, sa tingin ko. ako depende sa kung ano yung naaalala at ano yung nalilimutan. Kasi may mga bagay na kapag naalala mo, ito yung mga masakit. Pero yun nga, may mga bagay na kapag nalimutan mo rin, masakit din. So, depende talaga siya kung ano at ano. At, yun. So, ngayon na pag-usapan na nga natin, di ba, yung pag-alala sa mga nangyari nitong nakaraang November 9 nga para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At yan mga classmate, isang panibagong episode na naman ang Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan isang panibagong classmate ang bibida. Muli ito ang inyong classmate na si Jotham. At ako si classmate Kay. Hanggang sa susunod na linggo dito. Hanggang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman. Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.